Yung iba naghihintay pa ng bonus. Pero padating na yan, amen? Okay? So, this morning, ako po nga pala si Brother Mick. So, ako po ang head ng worship team. And today I was assigned to preach the word to you this morning. So, pag-uusapan natin tong topic na to. Yun. Sakto ah. Okay, so the title of our message today is Celebrating the True Meaning of Advent. Alam po ba natin ang salitang Advent? Okay? So Advent is being celebrated by the global Christian community. Nandiyan yung mga Catholics, nandiyan yung mga Lutherans. Okay, and then siguro lately, pati yung mga evangelicals sineselebrate na rin yung Advent season. Okay? So pagka sinabing evangelicals, tayo po yun. We are considered as evangelical churches because number one, we hold the Bible as the ultimate authority in teaching the word. So that first, and then saka yung mga tradition. Well, anyway, the Advent season, as we call it, is celebrated during the last 4 Sundays leading to December 25 or the Christmas Day. Amen? So, supposedly, nagsimula to last December 1, yung Sunday nung December 1. Okay? So, yun yung unang Sunday, then this should be the second Sunday, the third and the fourth leading to Christmas Day. Okay, anyway, what is Advent? Sorry. Di na ako sanay mag-PowerPoint. Okay. Advent is a time when we remember God's promises. What is the promise? To send a Messiah. And we see how Jesus fulfilled every prophecy written about Him. Amen? So sa Bible, maraming salita na binitawan patungkol sa pagdating ni Jesus. Okay? Advent is when we remember God's promises to send nga a Messiah. Okay? Kung nagbabasa po tayo ng Bible, mababasa natin dun pa lang sa time ng Genesis or the first book of the Bible when God created the world. Shortly after, di ba, nagkaroon ng separation between God and man. Amen? That is when, amen ba? So that is when Adam committed the first sin. So since the time of Adam's sin, God already had a plan for us to be reunited with Him. Amen? So, simula nung time na yon hanggang sa mga Old Testament prophets, si Isaiah, and then si King David, and many others, they already prophesied, or siguro, mas alam natin yung term na predicted, na merong darating na tagapagligtas ang humanity. Amen? Okay. So that was seen when we read the Gospels in the Bible. So doon, dinidescribe sa Matthew, sa Luke, kung paano dumating ang Panginoon. Diba? Alam natin yung Belen. Diba? Kapag nakakita tayo ng Belen, yun ay isang larawan o isang image or symbolism kung paano nangyari yung time na yon na dumating na ipinanganak sa flesh, si Jesus. Anong makikita natin doon? Si Mary. Sino pa? Joseph. Yung baby. Amen. Ano pa? Okay. Manger. Ano pa? Sige, recitation to. Shepherds. Okay. Ano pa? Kung may shepherds, may sheep, di ba? Okay. So, makikita natin yung larawan na yon, which is a very humble picture of a family, of God's family. Okay? God is the God of the impossible. We can rejoice in knowing that God
is a God of the impossible. Why? Bakit ko nasabi na God is a God of the impossible? Jesus' birth, life, death, and resurrection are all impossible circumstances. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Okay, number one, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Number one, paano na-conceive si Jesus Christ? Diba? It is through a virgin. Diba? Na ipanganak siya na walang seed ng lalaki na nag-e-enter sa katawan ni Mary. Amen? Nabasa niyo po ba yun? Okay? So that is an impossibility. Okay? Number two, the life of Jesus is an impossibility. Bakit? Kasi si Jesus ay nabuhay at namatay na wala siyang nagagawang kasalanan. Amen? Nasa Bible po yan. Sabi sa New Testament, sa atin, pagka nag-isip tayo ng isang bagay na hindi maganda sa kapwa natin, nagkakasala na raw tayo. Amen? Nabasa niyo ba yon? Amen. So, si Jesus, paano kaya niya nagawa? Na from His birth hanggang sa mamatay siya sa cross, wala siyang kasalanan. Okay? His thoughts must be so pure. Although sinabi sa Bible, He is 100% God and He is also 100% human. Diba? O kung 100% human siya, lahat ng emosyon nararamdaman mo at nararamdaman ko at nararamdaman ko before, naramdaman din niya yun. Amen? Okay? Nandyan yung kalungkutan, nandyan yung anger, okay? Nandyan yung desire, ano pa, nandyan yung joy, yung happiness. Lahat ng emosyon, napagdaanan din niya. So parang, ang galing, no? Paano nangyari na hindi siya nagkasala? With all those things na nararanasan natin, ay naranasan din niya. So that is an impossibility in itself. Number three, the death of Jesus. It is an impossibility. Why? Because when He died, sabi sa Bible, when He spilled His blood, it became the final sacrifice for our sins. Okay? Sa worship team, pinag-aaralan namin yung mga blood sacrifice sa Old Testament. Ang ginagawa ng Israel nun, tuwing Day of Atonement, may tinatawag silang Day of Atonement o yung Yom Kippur, okay? Nag-aalay sila ng tupa na pure, walang defect. Walang kuto, walang galis, hindi bulag, hindi pilay, okay? Hindi bungi. Okay? Inaalay nila yon at yung dugo nun ang ini-sprinkle nila sa Ark of the Covenant to atone or to cover for the sins of Israel. Pero sabi sa New Testament, when Jesus died, He became the final sacrifice for all our sins. Amen? So, parang imposible, no? Paano nangyari yun? Imposible na naman yun. Amen? And sinabi sa Peter, by the stripes of Jesus, we are healed. Dun sa mga sugat, sa mga latay na tinanggap niya, dahil daw doon, because His body was broken, our bodies can be made whole. So that is the third impossibility. So what's that? Jesus' birth, life, death. Yung pang-apat, yung resurrection ni Jesus Christ. Okay? May kilala ba kayo na namatay na? Tapos nabuhay ulit. Tapos nagpakita sa lahat ng mga kaibigan niya. Tapos umakyat sa langit, na nakita din ng mga kaibigan niya na umakyat sa langit. Amen? And the Bible said, He is seated at the right hand of the Father. Amen? And He intercedes for us all. Okay? So, dito sa mga examples na to, we can see that yung impossibility na sinasabi natin, lahat yon nagiging posible sa Panginoon. Amen? And the God of that impossible, of those impossible things, made it possible for us to have a relationship with Him and to one day spend eternity with Him in heaven. Amen? So ano makukuha natin dito? Whatever we go through in life, di ba, we are comforted that God, the God of the impossible, is with us, that we have received Him, that He is our Father, and that we are His children. Di ba? Amen? So therefore, anything that we can see that is impossible for us, it is
possible with God. Amen. Can I hear an amen, please? Amen. Chine-check ko lang kung gising pa kayo. Now, our key verse comes from Luke 2:1 to 21. So medyo mahaba-haba lang po. But I want you to read this with me, okay? Sige, let's start. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. And everyone went to their own town to register. Okay, so backstory lang. Itong mga panahon na to, nung pinanganak si Jesus, ang Israel ay kinokontrol ng Roman Empire. Okay? Mababasa natin sa Bible na kung sino-sino ng mga powers ang sumakop sa Israel at nagkontrol sa kanila. Okay? So ngayon, ang Roman Empire. So nagpa-census daw si Caesar. Pinabilang yung populasyon. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. So buntis na si Mary dito. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no guest room available for them. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Verse 10, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths, lying in a manger. Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those on whom his favor rests. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherd said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. On the 8th day, when it was time to circumcise the child, he was named Jesus, the name the angel had given him before he was conceived. Praise God for his word. So let us pray. Father, we thank you, Lord, for this day. Maraming salamat, Panginoon. We know that your presence is here, O God. We ask you, Lord, to give us a clear mind and, Lord, our heart would be good soil, Lord, for your word to be planted today. Father, as we talk about this Advent season, Lord, we pray, Lord, that we will gain a deeper meaning, O God, of what this season brings, Lord. In spite of all the busyness of this Christmas season, Lord, we pray, O God, that you will teach us to focus on you. You will reveal to us deeper meaning of this Christmas season, Lord. And we thank you, Lord, that you will speak to everyone, Lord, and give them, Lord, give us a fresh, new revelation, Lord, of your word this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So in the Bible, Advent means arrival. In the Latin word, Adventus, it is like saying Adventus or the incarnation of Jesus Christ. Diba? Yun yung binasa natin sa Luke
2, 1 to 21. So ito yung ipinanganak si Jesus sa flesh. Okay? So mababasa natin sa word, Jesus was there already in the creation, di ba? But He was incarnated o nagkaroon siya ng laman, okay? Nagkaroon siya ng flesh nung time na to. Okay? So that is the first advent. Okay? So merong dalawang advent sa atin. Yung una kasi, mga kapatid, hindi na natin inaabangan yun eh. Hindi na natin hinihintay. Kasi nangyari na yon when? 2,000 years ago. Okay? But we in the present day, we are waiting for the parousia or the arrival or the second coming of Jesus Christ. Amen? So hindi na natin hinihintay yung kapanganakan ni Jesus, pero ang hinihintay natin is yung kanyang pagdating na muli. Although this season brings yung celebration ng birthday ni Jesus Christ, di ba? Yung Christmas Day. Okay? So by the way, yung Christmas Day kasi, wala namang evidence sa Bible na nangyari talaga yun ng December 25. Okay? Actually, lahat ng evidence sa Bible, sinasabi na imposible na mangyari ng December 25 yun. Kasi during this time, winter doon sa kanila. Okay? So nabasa natin kanina, may mga shepherd, may nagpapasensus, di ba? Which is imposibleng gawin yon during the winter dahil sobrang lamig. Okay? But anyway, since we are following the Roman tradition, di ba? We are co-celebrating with them the day of Christmas. But if you look biblically, ang Christmas Day ay hindi po sa 25. Okay? Hindi naman po masama na mag-celebrate ng tradition. Okay? Ang importante, the traditions that we celebrate must not contradict with scriptural truth. Okay? So, parang yung birthday, okay? Hindi naman masama mag-celebrate ng birthday. Okay? Because it does not contradict with spiritual truth. Okay. So, anyway, babalik ako doon. Ang inaabangan natin is yung second coming ni Jesus Christ. Okay? As we can see, that this world is already deteriorating. Nakikita nyo ba yon? Amen? Sinabi din sa Revelation, in the last days, di ba, mag-i-increase yung mga calamity, yung mga gera, di ba? Ano nangyayari ngayon? Di ba maraming mga bansa na nag-aaway. Nandiyan yung Ukraine at saka yung Russia, hindi pa rin niya tatapos. Tapos ngayon, ginegera naman yung Israel. Ang daming conflict. Okay? Tapos ano pa? Ang daming kinds of sicknesses. Ang daming napapanganak na mga sakit ngayon. Okay? Yung COVID, may naka-imagine ba sa atin na mangyayari yun? Ako hindi ko na-imagine na mangyayari pala sa lifetime ko yung COVID na yun. Tapos ano pa? The increase of lawlessness in the world. Diba? Sinabi lahat yan sa Bible. Ano yung lawlessness? Yung lawlessness, yun yung tao, ang gauge niya na ng tama at mali is yung sarili niyang paniniwala. Okay? So the increase of lawlessness, hindi na lawful, lawless, the absence of being lawful. Example, pagka naisip ko, isang araw, nasa bahay lang ako, naisip ko, parang babae pala ako. And I start feeding on that thought. Diba? May karapatan naman akong maramdaman to kasi nararamdaman ko siya talaga. Diba? Ano mangyayari? So, ang nangyayari ngayon, paninindigan ko yun, gagalawan ko yun, gagawin ko ang lahat para sundan yung isipin ko na yun. Okay? Yan yung sinasabi sa Bible na lawless. Ano pa? Para sa akin, okay lang mag-asawa ng marami. Diba? Okay lang mag-anak ako ng madami sa iba-iba. Kasi doon ako nililid ng feelings ko. Doon ako nililid ng emotions ko. So, hindi na mahalaga kung anong standard of right and wrong ang binibigay ng Bible. Ang Diyos na ng tao ay ang sarili niya. Amen? Marami po tayong nakikitang ganyan
sa social media. Minsan nga sobrang absurd na. Pusa daw siya. Hindi daw siya tao, pusa siya. 'Di ba? Pinaninindigan niya talaga pusa siya. So, ang dami na, sobra ng rampant ng lawlessness sa world natin. At sinasabi sa Bible na mangyayari talaga yung mga bagay na yon nearing the day of the coming of Christ. Amen? Okay. So what are we anticipating? What are we waiting for? What are we looking forward to? In this season, yung Advent, it is a time of thoughtful anticipation and preparation for the celebration and birth, or which is Christmas, and preparation for the second coming of Christ. Mababasa natin dito, meron daw thoughtful anticipation. Ano ibig sabihin nun? Sa Tagalog, mga bagay na pinag-iisipan at inaabangan. Amen? Diyan pa ba kayo? Okay. Anong karaniwan na pinag-iisipan at inaabangan natin ngayon? Okay, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Sa mga kalalakihan dito, naisip nyo ba sa mga panahong to yung ano kayang ireregalo ko sa asawa ko? Amen. Ang hirap pong isipin yan. Nag-agree ba kayo? Sa mga kalalakihan na, o kahit sa kababaihan din naman, pwede din naman isipan. Ano kaya ireregalo ko sa asawa ko? Nakuha na niya yung pinakamagandang regalo, which is ako. Naisip niyo ba yon? Ang hirap, di ba? Ano pa bang maireregalo mo na higit sa sarili mo? Anyway. Okay, ano pa? Kailan kaya ibibigay yung 13th month namin? Or 14th? Or 15th month? Meron pa yata hanggang 17 eh. Di ba? Ang saya naman. May hanggang 15. Okay? Ano pa iniisip natin? Saan kaya kami magki-Christmas party? Mukhang drawing ah. Di ba? Yung mga iniisip natin ngayong panahon na to. Ano pa? Ano kaya yung something hard, something soft, something long, something round, below 100, bawal food? Ang hirap niyan ha. Ilang linggo ko na pinag-iisipan yan. Kasi may mga monita kami sa opisina. So, hanggang ngayon wala pa ako nabibigay na isa doon. Kasi bawal nga food. Andali sana kung pwede food eh. Okay? Ano pa? Yung credit limit ko kaya, hindi pa sagad. Diba? Yan yung mga karaniwang iniisip natin. That is yung thoughtful anticipation. Kasi nga, may mangyayari nga. May Pasko nga na mangyayari. Okay? Preparation. Pinaghahandaan. Okay? Ano yung mga karaniwan natin pinaghahandaan ngayon? Mga bagay na related sa Christmas party. Yung kakainin, yung ibibigay, yung ireregalo, yung mga babayaran. Amen? Ano pa? Ano ang pinakamahalaga ngayon? More importantly, sa preparation, more importantly, dapat ihanda ng bawat isa sa atin yung puso natin para makatanggap tayo sa Panginoon ngayong panahon na ito. Amen? Kailan mo pa gagawin yan? Sa summer na lang? Hindi pwede, di ba? Kasi magki-Christmas eh. Kailan pa natin gagawin yung mag-reflect? Okay, mag-isip. Di ba? O pag-isipan yung mga bagay na yan. Naiisip lang kasi natin pag Pasko yung yung mga kasiyahan, yung gastusin, yung bibigay. Usually, ang nangyayari, instead na pinaghahandaan natin ng internally o inside yung Pasko, ang ginagawa natin, pinaghahandaan lang natin siya externally, tapos nakakalimutan na natin yung nasa loob. Amen? While hindi masama na paghandaan yung nasa labas, dapat hindi rin natin kaligtaan paghandaan yung nasa loob. Agree kayo doon? Amen. God does not want us to miss the blessing that this season brings because of busyness. Amen? Ulitin ko God does not want us to miss the blessing that this season brings because of busyness. Okay, let us not be too busy for Christ.
Why is Advent relevant? This opportunity allows us to focus on the scriptures, stories, and prophecies related to the fulfillment of God's promised Savior, His birth, life, death, and resurrection. So ito yung napag-usapan natin kanina. By studying the Bible during Advent, we can deepen our understanding of God's plan of redemption and draw closer to Him. So actually, ito yung gusto nating mangyari, no? Sa mga panahon na to, na hindi natin makaligtaan yung plano ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. At mas maging malapit tayo sa Kanya, ngayon nagpe-prepare tayo sa pagdating niya o sa Kapaskuhan. Okay. Meron akong gustong i-discuss sa inyo na 4 na themes ng Advent season. Okay? There are 4 biblical themes surrounding Advent. Hope, peace, joy, and love. So iisa-isahin po natin yung 4 na bagay na yan. And hopefully, after ng message na to, magkakaroon kayo ng renewed biblical understanding what these themes mean. Okay. So let's start. Hope. Sabi mo nga, hope. Okay. Hope is anticipating a future that is better than the present. Okay? May tinitignan tayo sa hinaharap na mas maganda kesa sa kasalukuyang dinadanas natin. Amen. Ano yung karaniwan nating sinasabi ng mga Pilipino kapag may pinag-uusapan ng hope? Meron tayong 2 salita na lagi nating sinasabi. Ano yun? Sana all? Hindi. Balang araw. 'Di ba? Balang araw. Sa English, bullet day. Okay, bullet day. Huwag mo na ipilit, ako'y nandito. Okay, so bullet day. Bullet day. Balang araw, makakaahon din kami dito sa kahirapan. Ano pa? Balang araw, makakalaya din kami sa pangungutang. Balang araw, makakatapos din sa pag-aaral si Junior. Okay. Balang araw, magiging doktor, piloto, engineer. Ano pa? Zumba instructor. Kasi ayoko nang sumusunod. Gusto ko ako yung leader. Diba? Ang dami natin. Balang araw, magiging Zumba instructor din ako. Okay? Ano pa? Balang araw, magkakasariling bahay, magkakasariling kotse din ako. Okay. Balang araw, magkakanegosyo din kami. Magkakaasawa din kami. Boyfriend muna. Gusto asawa ka, get birthday. Okay. Ang daming balang araw, di ba? Ang daming bala ng araw. Okay, ang dami niyang bala. Okay. Meron tayong anticipation na mas maganda yung kinabukasan o hinaharap kesa sa nangyayari ngayon. Okay? Yun yung hope. Dahil dyan, meron tayong feeling ng excitement, di ba? Meron tayong kinikilig tayo. Uy, may mangyayaring maganda. So, nagkakaroon tayo ng ganong feeling. But the Bible has 2 words in the Hebrew language that describes the meaning of hope. Number 1 is yakal. Sabi mo nga, yakal. Okay, ang ibig sabihin niyan, to hope for or to wait for. Okay? Yung literal na hinihintay mong lumipas yung oras. Okay? Yung isa naman, kava. Sabi mo nga, kava. O, yan naman, nanggaling yan. Ang root word niyan is yung kav, yung QAV, na para siyang, if you picture it in your mind, lubid na hinihila. Okay? May tension siya. Okay? So to better give you an understanding of that, meron ako mga pictures dito. Yan, si Kuya. Okay? Anong ginawa niyan? Ba't nandyan yan? Hindi, nag-book yan ng angkas. Pupunta sa mall. Kaya ang ginagawa niya, yakal, hinihintay niya yung rider para makarating sa kanya, sunduin siya. Okay? So yung ginagawa niya, naghihintay siya ng sundo. Naghihintay siya ng sundo. Ayan. Siguro maraming nakaka-relate dito.
Okay? So si ate girl, nag-check out yan. Hindi nagpaalam sa asawa, nag-check out. Okay? Nag-check out ng parcel yan. So hinihintay niya yung parcel niya. Kaya nung dumating na, tingnan mo naman yung ngiti. Ang laki-laki. Okay? So pagpasok sa bahay niyan, itatago niya yan sa ilalim ng t-shirt niya. Hindi niya ipapakita sa asawa niya. So yan, literal na hinintay niya yung pagdating ng kanyang parcel. Okay, ito. Walang tubig. Di ba? Anong ginagawa natin pag walang tubig o kuryente? Number 1, sisigaw muna. Di ba? Ay! Pagka namatay yung ilaw. Ay! Di ba? Tapos maghihintay na tayo na bumalik yung kuryente o yung tubig. E pagka nagkaroon na ng kuryente, ano ginagawa? Sisigaw ulit. Ay! Gaganon ulit, di ba? Ewan ko ba kung bakit. Pero laging ganon. Okay, doon naman tayo sa kava, okay? Sabi doon, para daw lubid na hinihila. Okay? So, anong itsura niyan? Anong feeling niyan? Tense. Di ba? Isipin natin, sino kaya yung hinihila niya sa ilalim, di ba? Maaring yung bida sa kwento na pinapanood natin. Sabihin natin, si Cardo Dalisay, siya pala'y nandun. Tapos nakabitin siya. Tapos naputol na lahat ng mga strand ng lubid. Isa na lang yung naghahawak sa kanya. Di ba? So parang anong nararamdaman natin? Anong nangyayari dito? Di ba? Tapos nung paputol na yung lubid na maliit, biglang magpapatalas, tas abangan yung susunod na kabanata. So binitin ka ng gusto. So next week na mapapanood yun, di ba? So yun yung kava. Merong tense expectation. Okay, may kaba daw. O nga, no? Pwede. Ano yan? Kaba also comes from the feeling of longing. Amen? Tignan mo yung si ate, ano ginagawa? Naglolong yan. Kailan dadating asawa ko? Di ba? Nasa barko. O, nasa ibang bansa. So parang miss mo na, nalolong mo na, nararamdaman mo yung pananabik na dumating siya. And lastly, yung excitement. Yan yung itsura mo kapag yung sa unang picture, nagpatalastas at sinabi next week na lang ulit. Di ba? Nagaganyan ka, kinakagat mo yung daliri mo. So yan yung biblical meaning ng yakal at yung kava. Hope is having sureness and certainty that the thing hoped for will happen because a promise has been made. Okay? Sa Tagalog, may inaasahan ka dahil meron kang dapat asahan. Okay? May nagsabi sa'yo, sabi sa'yo nung o sige, sa Pasko bibigyan ka ng iPhone. E di ikaw naman si kulit, uy, iPhone ko . Diba? So meron kang inaasahan dahil meron kang may certainty na may darating pag dumating yung due time na yon. Okay? Naalala ko nung high school ako, many years ago, yung mga kaidaran ko, yung mga batang 80s, 90s, alam nyo ba yung term na EB? Yung eyeball? Hindi nyo alam yon? Alam nyo, di ba? Ayaw nyo lang aminin. Okay, kapag may eyeballin ka, meron kang kausap sa telepono o may ka-penpal ka, ka-letter writing ka, na matagal mo nakakausap, at gusto nyo nang magkita. Kasi noon wala pa namang FaceTime, wala pa namang video call, wala pa namang social media. So pagka magkikita kayo, magkakasundo kayo na, EB naman tayo, eyeball naman tayo. Ibig sabihin, first time yung magkikita kayong dalawa, yung isa't isa, first time yung makikita. Okay, so mag-uusap kayo, saan tayo magkikita? Punta tayo sa Jollibee. Saang Jollibee? Doon sa bayan. Okay? Tapos, anong oras? Mga 2 p.m. O sige, ano suot mo? Ano ako naka-red? O sige, ikaw ano suot mo? Ano ako, mag-yellow ko. Okay? So pagdating ng takdang araw na yun, pupuntahan mo yung Jollibee sa bayan ng 2:00 ng hapon. Okay? Bakit? Bakit ka pupunta doon? Kasi may inaasahan kang makikitang maganda o kaya pogi. Di ba? Pero anong karaniwan nangyayari? Pagpunta mo doon, hindi ka naka-red, naka-black ka.
Tapos, sisilip ka sa labas, titignan mo kung sino yung nakayelo. Ay, pangit. Uwi na ako. Bad po yun, bad. Pero marami pong gumagawa niyan. Di ba? In-Indian na yung kausap. Di ba? Wala nang eyeball na nangyari. Tapos, simula nung araw na yun, hindi na sila nag-uusap sa telepono. So, ang tawag doon, one way. One-way. Pero pagka nakita siya ng magandang tanawin, ang gagawin niya, magpapalit ng t-shirt, magpupula. Okay? Ibig sabihin, siya na yon, magpapakilala na. Okay. Pumunta siya sa lugar na yon dahil meron siyang inaasahan nga na maganda o pogi na mamimit. Okay? So, ang hope daw, sabi dito, nagmumula dahil may pangako na naibigay. Sabi mo nga, pangako. Okay. Ang example niyan, kunwari, may OFW o magulang ka na nagtatrabaho sa abroad. Okay? So, pagdating ng takdang panahon, yung inaasahan mo na, yung pang gastos natin, pang monthly natin, sustento, pagka mag-enrollment na, yung pang tuition, di ba? Pagpagawa ng bahay, pang-renovate ng bahay, So, yung kay kuya, yung rubber shoes ko sa birthday ko, yung rubber shoes, yung PlayStation 5, yung iPhone, yung iPad, di ba? Meron siyang inaasahan dahil meron pangako or may sureness na ibibigay sa kanya yung bagay na yon, hinihintay lang niya yung takdang panahon. Okay? Naintindihan po? Hope described in the Bible is not optimism. Sabihin mo nga optimism. Okay. Ang optimism ay positive thinking. Okay? Pagka sinabi natin optimism, may kasalukuyan nangyayari na nakikita ka na hindi mo gusto. And you are trying to look for or to find the silver lining in that situation. Ang pagkakaiba niya sa hope, yung optimism, wala ka talagang certainty na may maganda talagang mangyayari kinabukasan. But you just choose to think positive. Amen? Hindi yan ang biblical definition ng hope. It is not bad to be optimistic, but that is not what the Bible says about hope. The Bible's definition of hope is waiting for something that is already sure. Okay? Sabi mo nga, sure. Okay. Romans 8:24-25 says, "For in this hope we were saved, but hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently." Amen? Ang keyword dito is yet. Ibig sabihin dito, you have it already, but not yet. Sa'yo na yan, pero hindi pa lang dumadating. Okay? So what do? We wait. Amen. Itong bagay na to, na-apply natin sa maraming aspeto ng buhay nating mga Kristiyano. Number 1, healing. Anong sabi ng Panginoon pagdating sa healing? Diba? Sabi, by the stripes of Jesus, you are already healed. Amen? Sabi sa Jeremiah 17:14, sabi, "Heal me, O Lord, and I will be healed." Hindi sinabing, "Heal me, O Lord, and maybe I will be healed." Hindi, di ba? I will be healed. Sigurado. Pero bakit nakakaramdam pa rin tayo ng sakit? Amen? Because nandito tayo sa corruptible na katawan. But if we choose to believe God and choose to hope God, to hope for God, yung healing na yun, hihintayin natin yun. Okay? Ano pa? Provision. Sabi sa Philippians 4:19, "And my God will supply every need of yours." Pero bakit may kulang pa rin, Lord? Amen? It means that we have to hope for that provision of God. Nandun na yung promise eh. Hinihintay na lang natin siyang dumating. Ano pa? Breakthrough, promotion, at saka favor. Sabi sa Psalm 75, 6-7, "He alone determines where favor rests. He anoints one for greatness and brings another down to his knees." Okay? Ang favor,
Ang promotion, ang pag-angat ay nanggagaling sa boss natin? Hindi. Nanggagaling sa Panginoon. Amen? So kung gusto ng Panginoon na i-promote ka, ipopromote ka niya in due time. Alalahanin natin, brothers and sisters, ang Panginoon sinasagot lahat. Sabi mo nga lahat. Lahat ng panalangin natin sinasagot ng Panginoon. Sa maniwala kahit sa hindi. Okay? Ano yung karaniwan niyang sagot? 4. Una, no. Pagka nag-pray ka, Lord, pinagpe-pray ko ganto. Ang sagot niya, no. Hindi darating, hindi mangyayari. Okay? Bakit? Pagka ginawa ko yan, pagka sinagot ko yan, ikasisira mo yan. Kaya sinasabi niya, no, that is not for you. Or maybe you are praying for the wrong thing. Lord, sana mamatay na si ganito. Hindi ka talaga sasagutin ng Panginoon. Di ba? No ka mangkukulam mo. Di ba? Hindi ka talaga sasagutin. So, ibig sabihin, no. Number 2, ano answer niya? Not yet. Hindi pa panahon. Wag muna. Okay? May pinagpe-pray ka, sagot sa'yo ng Panginoon, not yet. Pangatlo, grow up. Mag-mature ka muna. Ihanda mo muna yung sarili mo. Mag-increase ka muna. Okay? Bakit? Kasi pagka binigay ngayon, hilaw pa, hindi pa pwede. Okay? Not necessarily hindi niya ibibigay, pero kailangan mong mag-grow muna, kailangan mong ihanda muna yung sarili mo para i-receive yung answer. Okay? And lastly, pinakagusto natin, yes. May pinag-pray ka, kinabukasan, nandyan ka agad. Yes na yes. Amen? So hindi ibig sabihin na pagka may pinapanalangin kang bagay at hindi mo nakuha yung resulta na gusto mo, hindi mo sasabihin na, Lord, hindi pala totoo na sinasagot mo panalangin ko. Hindi. Sinagot niya yung panalangin mo. No, not yet, grow up, yes. Okay? Hope is a choice to wait for and trust God to bring about a future that manifests the promise of His Word. Amen? Choice daw yon mga kapatid. Okay? Sabi mo nga, choice. Okay? Pagpili natin yon na magkaroon ng pag-asa sa pinapangako ng Panginoon. Okay, nandyan pa ba kayo? Punta na tayo sa peace. Okay, what is peace? Peace in the Bible, the essence of peace in the Bible are described in 2 words. Isa Greek, isa Hebrew. Yung shalom, di ba? Lagi nating naririnig to, shalom. Which means peace, wholeness, completeness. Okay? Tapos in the New Testament, there is a translation ng Greek, yung eirene. Okay? What does eirene mean? It is also peace, but it is not peace in the mere absence of conflict, but the presence of something better. Okay? Example, kunwari, may dalawang bansa na naggegera. Masasabi natin wala silang shalom. Amen? Wala silang eirene. Wala silang peace. Pero pag may shalom and eirene sila, titigil nila yung gera, tapos after that, magtutulungan pa sila para umangat ang isa't isa. Amen? Makikita natin yan nung sa atin, di ba, sa Pilipinas, saka sa Hapon, sa Japan. Di ba dati in-enslave tayo ng Japan. Hindi pa ako buhay nun. Pero nangyari yun kasi tinuro naman sa atin. Pero ngayon makikita natin na yung Japan, tinutulungan tayo sa maraming mga bagay. Nakita na ba kayo ng mga infrastructure na Japan-Philippines joint project, di ba? So we can say na merong shalom between our nations. Okay? Sabi sa Philippians 4:7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ. Yung peace daw na nanggagaling, yung shalom na nanggagaling sa Panginoon, it surpasses what the mind can understand. Naranasan niyo ba yung feeling na merong nangyayari sa paligid mo na hindi maganda? O sa buhay mo? Pero kahit merong ganun, payapa yung puso mo. Amen? Hindi mo naiintindihan kung bakit. Pero may kapayapaan ka sa heart.
Okay? That is the peace that surpasses our human understanding. Okay? To give you another picture of shalom, di ba? It is like a stone wall with no gaps. Nakikita niyo po yung bakod na bato? It is complex and made up of many parts or many bricks or many stones. But it is in a state of completeness. Walang crack, walang butas, walang damage. Okay? Para daw din niyang maiahalin tulad sa shalom o sa irene sa buhay ng isang tao. Okay? Life is a very complex thing with many different parts. Agree ba kayo doon? Ang buhay ng isang tao. What are the things that make up a life of a person? Andiyan yung family niya, yung mga relationships niya, ano pa? Yung kanyang finances, yung source of income, yung career, okay? Ano pa? Health. Agree ba kayo? Mental and physical health. Diba? You may have all the wealth in the world, pero yung pagkawala kang kalusugan, o kaya nababaliw ka, sayang, wala rin. Ano pa? What else does make up the complexity of life? Ministry, our vocation, our calling. Diba? Your sense of purpose ng isang tao, kasama yon sa kanyang buhay. What else? Yung hobbies, yung likes, yung skills, at saka yung talent or yung gifting ng bawat tao, kasama din sa buhay niya yun. Okay? So sinasabi sa Bible, itong mga aspeto ng bagay na to, kapag ka isa dyan is amiss, kunwari, yung sinasabi ko nga kanina, you have all the wealth in the world, you are very successful in your career, but if your health is deteriorating, masasabi natin merong isang bagay na broken or missing. And therefore, shalom and irene is not present. Okay? Ang gusto ng Panginoon, buo tayo. Okay? Buo yung pamilya. Amen? Meron tayong yung mga pangangailangan natin na mi-meet. Diba? Meron tayong stable na pinagkukuhanan ng income, yung kalusugan natin maganda. That is the design of God for us. Pagka ganyan ang itsura nung life natin, kailangan natin ng restoration na nagmumula sa Panginoon. Okay? Jesus is God's promise of shalom. Isaiah 9:6 says, "For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, the Prince of Peace. There will be no end to the increase of his government of peace." Okay? Kasi sinabing Prince of Peace si Jesus, hindi yung peace na wala tayong kaaway. Amen? Pero yung peace na wala tayong kaaway at may presensya ng Panginoon sa buhay natin. Pag sinabi natin presensya sa Panginoon, hindi yung agiiyak ka dahil puspos ka ng Panginoon. Kasama yun. Pero pag sinabi mong may peace ka sa buhay mo, stable lahat, kalusugan mo, finances mo, relationships mo sa asawa, anak, mga kapatid, magulang, di ba? Mga pinsan, okay lahat yun. Yung nakakapag-serve ka sa Panginoon, di ba? Yung vocation mo, yung ministry mo, yung giftings mo, nagagamit mo para maglingkod sa Panginoon at sa tao. Di ba? Pagka ganun, may peace. At yun yung gustong ibigay ng Prince of Peace sa atin. Sabi sa Isaiah 54:10, "For the mountains shall depart and the hills remove, but my kindness shall not depart from thee. Neither shall the covenant of peace be removed, saith the Lord that hath mercy on thee." Okay? So may covenant of peace, may promise of peace daw sa atin ng Panginoon na hindi niya aalisin. Amen? Okay? Yung ating health, welfare, safety, prosperity, and more. God wants to make peace with us. Sabi sa Ezekiel 37:26, "I will make a covenant of peace with them. It will be an everlasting covenant." Okay? God wants to make peace with you and me. Okay? So sa umagang ito, kung meron kang tampo sa Panginoon,
Meron kang sama ng loob sa Panginoon dahil siguro hindi niya sinagot panalangin mo. Meron kang mahal sa buhay na nawala, na sobrang pinanalangin mo, iniyak mo sa Kanya, pero ano. For whatever reason, hindi ko alam kung ba't ko naisama to dito. But if you're here and you think na meron kang tampo sa Panginoon, I want you to know that God wants to make peace with you. Amen? And upon receiving this peace, God wants you to have shalom in all areas of your life. Amen? Shalom is God's will for you. Amen? Okay. So nakakadalawa na tayo. May hope tsaka may peace. Okay? Dalawa na lang. Joy and love. So punta po tayo sa joy. Okay. Joy in the Greek word is chara. Sabi mo, chara. O chara, it describes a feeling of inner gladness, delight, or rejoicing. Yan yung nararamdaman natin pagka may happenings sa buhay, di ba? May happening. Kaya nga tayo happening. Okay? Ano yan? Birthday, celebration, Christmas party, may graduate, may na-promote, di ba? May nagbigay sa'yo na gift. Okay, may napasa mo yung test mo, na in love ka, di ba? Ang saya ng pakiramdam. But in reality, not everything and not all circumstances in life are happy. Agree ba kayo doon? But still, God tells us to rejoice always. Sabi sa Philippians 4:4, always be filled with joy in the Lord. I will say it again, be filled with joy. Sabi sa ibang translation, rejoice in the Lord always. Okay? Ano ibig sabihin nun? Yung mga sinabi natin, hindi naman lahat ng pagkakataon sa buhay masaya. Ibig ba sabihin nun, brother, kapag nalulungkot ako, tumawa pa rin ako, kalimutan ko na lang? No. Diba? Hindi sinabi doon na i-invalidate natin yung feelings of sorrow and grief. Diba? Or anger. But what it says is that even if we have those circumstances, we will choose to be joyful in our heart. Amen? We will choose to thank God. Lord, salamat kasi sandali lang to. Lilipas din to. Tsaka Lord, isusustain mo ko through this season. Diba? It's not an invalidation of your sorrowful feelings. Rather, it is a choice and an attitude of the heart that looks to God and says, God, I can still trust you. Amen? Sabihin nga natin, God, I can still trust you. Amen. Biblical joy is a lasting emotion that comes from trusting God will fulfill His promises. That God will still fulfill His promises. It is not only an experience that comes from favorable circumstances. So yun nga, nasabi natin, kahit na mahirap ang sitwasyon, may kagalakan sa puso. Amen? Ito po, related po itong joy dun sa pinag-usapan natin na peace at saka hope. Kasi hindi ka pwedeng meron kang kagalakan sa puso mo na wala kang kapayapaan. Amen? Hindi ka rin pwede magkaroon ng kapayapaan kung wala kang inaasahan sa Panginoon. Diba? Kaya ka nagkakaroon ng hope, kaya ka nagkakaroon ng peace, kaya ka nagkakaroon ng joy, kasi yung dinadanas mo ngayon, kinabukasan ay wala na. Dahil may gagawin ang Panginoon. Amen. Advent joy reminds Christians that true joy is found in the promises and coming of Christ. Sabi sa James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So kapag daw may pinagdadaanan tayo na trials and testing, di ba? Okay? Let us be comforted that God is with us and kayang malampasan natin because the God of the impossible is with us. Okay. So that sums up yung joy. Last na. Lapit na po tayo. Okay, love. In Tagalog, pag-ibig. Okay? Love is like a diamond. Bakit daw?
marami siyang facets. Di ba? Pagka tinignan mo ang isang diamante, depende sa angulo kung saan mo siya titignan, marami siyang ipapakita sa iyo na side niya, na ibang kintab. Okay? Ang pag-ibig daw ay parang ganun. Love can mean many different things to different people. Number 1, romantic love. Ano yung romantic love? Yan yung nararamdaman natin sa spouse natin, sa asawa natin, di ba? Kahit na hindi natin pa naiisip kung ano yung perfect gift na ibibigay natin sa kanila. Yan yung pag-ibig ng mag-asawa o yung nagliligawan o yung nagmamahalan. Okay? Romantic love. Ano pa? Ano pang ibang manifestation ng love? Deep friendship. Ito yung pag-ibig na nararamdaman mo sa kaibigan mo. Okay? Sino dito mahilig magkape? Diba? Pagka may napadaan kang Starbucks, ay sis, nandito ako sa SB. Gusto mo magpasabay? Ay, di pasabay naman to. Sige sis, 5. 5 yung papabili. Okay. Bakit? Kasi naisip niya, nandito ako, yung kaibigan ko, nandun, nandito ako, may pagkakataon akong to do something nice for her. So that is an expression of love. Diba? Ano pa? Deep friendship, loyalty. Amen? Sa loyalty natin sa kaibigan, di ba? Sa asawa, sa katrabaho natin. Ano ibig sabihin nun? Yung pakikisama. Pare, bunta ka naman sa birthday nung anak ko. Ganyan, ganyan. O sige, madadaliin ko. Okay? So sisipot ka kasi gusto mong makisama sa kanyang kasiyahan, gusto mo rin nakikisama ka sa kanyang kalungkutan. Diba? Pagka may namatayan, di ba pinupuntahan natin? Di ba? To comfort them. Ano pa? To act lovingly toward. Di ba? Sino dito may mga alaga? Alagang aso, kambing, kalabaw, manok, 'di ba? Pagong, hamster, 'di ba? Yung mga inaalagaan natin na mga na hayop na di naman sila nagte-thank you, di naman tayo sinusuklian, pero binibigay natin lahat ng pangangailangan nila, 'di ba? So 'yon ay examples of love. In the Hebrew word ahava, love comes from the root word have, which means to give. Okay? Yung biblical meaning ng love is to give. Okay. The Greek word agape also describes love as unconditional love, a charity or the love of God for humans and of humans for God. So ito daw yung nararamdaman na pag-ibig ng Diyos sa atin. Unconditional. Amen? Sabi mo, unconditional. Okay, ano ang greatest commandment ng Panginoon? Diba? Sabi doon, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Ibig sabihin, love the Lord your God with all your life or everything that makes you. Diba? And the second is what? Love your neighbor as yourself. Amen? Yan daw yung pinaka-greatest, pinaka-higit na utos ng Panginoon para sa atin. Ang mahalin ng Diyos at mahalin ng kapwa natin. Okay? Hindi pwede po paghiwalayin yun. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, I love you, Lord. Pero pagka dumating sa neighbor mo, peram naman ng hindi pwede. Diba? Hindi pwedeng love natin ang Panginoon pero hindi natin love ang tao. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yun. Amen? Ano pa? Agape love is not a feeling. It is an action. Sabi mo nga, action. Okay? Hindi yung tipong, ay, nagkataon lang na in love ako sa kanya. Hindi. Diba? Meron kang ginawa. Meron kang action na ginawa. For Jesus, love is action. It is a choice that you make to seek the well-being of another person other than yourself. Amen? You want to seek, gusto mo malaman kung gusto mong gawin o gusto mong i-pursue yung well-being ng ibang tao maliban sa sarili mo. Okay? Agape love is loving without expecting reciprocity.
Okay? Nagbibigay ka, nagmamahal ka na wala kang hinihintay na kapalit. It is loving sacrificially. Okay? This is more evident when people that are in difficult situations, 'di ba? Ask you for something and you know that they cannot even repay you. Kung alam mo na hindi kaya nilang suklian yung pag-ibig mo o yung binibigay mo. Okay? This kind of love, sabi ni Jesus, this kind and generous love reflects the very heartbeat of God. Kasi ganyan din yung ginawa ng Panginoon sa atin, di ba? Sabi dito, while we were still sinners, Christ died for us. Amen? Hindi naman hinintay ng Lord na, ayusin muna niya yung buhay niya, saka ako ibibigay yung buhay ko sa Kanya. Hindi, di ba? Ang Panginoon, siya ang nag-initiate. Lagi nga natin naririnig, we love the Lord because He first loved us. Amen? Sabi sa 2 Corinthians, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Dito sa verse na to, nag-strike sa akin yung words na we might. Amen? Nung inalay ng Panginoon ang kanyang anak na si Jesus para sa atin, para iligtas tayo sa kasalanan natin. Hindi naman lahat inaasahan niya na tatanggap sa kanya. But still, He died for everyone. Amen? But still, He gave His life for everyone. But still, all the promises in the Bible are made available for everyone, even if they might not receive Him. Amen? Ganon yung love na gustong ituro sa atin ng Biblia. Agape also means to love thy enemy. Sabi dun sa translation na while we were still sinners, sa ibang translation, while we were still His enemy or enemies, Christ died for us. The ultimate standard of authentic love is how well you treat the person that you cannot stand. Marami po niyan. Huwag na lang po tayo lumayo. Meron yan sa family natin. Amen? Meron yan sa trabaho, sa workplace. O sa church, kahit sa church, meron yan. There are people that you don't like and that you cannot stand. But what does God say? Love them anyway. Amen? Somebody who has hurt you or you may have hurt. Somebody who you have conflict with, hindi niyo na-resolve yung differences nyo. O magkaiba kayo ng pananaw sa bagay-bagay. Okay? Ano pa? Mga tao na inutangan ka, tapos pagkatapos nun, kinalimutan ka na. Hindi ka nakilala. O mga tao that did you wrong. Sabi sa Luke, love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Ako naniniwala ko, hindi lang financial yun yung binibigay natin. We can lend to them our goodness, our generosity, our care, di ba? And kindness. But still, they do not give it back. Okay lang. Then your reward will be great and you will be children of the Most High because He is kind to the ungrateful and the wicked. So we do not only love those who are good to us, but we also love those who are ungrateful and wicked. Lapit na po tayo. Okay, sabi sa 1 John 4:10-12, sabi dito, no one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete. Amen. In summary, to love is to give, and give unconditionally. Our time, resources, our forgiveness to those whom God chose to love. Maybe itong time ng Pasko, meron pa tayong tinatago na sama ng loob sa ibang tao. Nangungusap ang Panginoon sa atin, patawarin na natin sila. Amen? O kaya naman tayo pala yung kailangan ng kapatawaran. Di ba? Sabi ko sa inyo, patawarin nyo, ikaw yung pala yung dapat patawarin. Okay? So humingi tayo ng tawad kung alam naman natin na tayo yung taong nangangailangan ng kapatawaran. Okay? This is my last slide. Prepare our hearts for Jesus. Now that we have a deeper biblical understanding of the Advent season,
celebrating Christmas brings so much more meaning apart from the busyness and the chaos that the season brings. Gaya nung sinabi ko kanina, although we are preparing externally, let us not neglect our heart, our mind, our spiritual health. Amen? Jesus is the fulfillment of all God's promises for us. In our celebration, let us always be reminded that God is the source of hope, the source of peace, the source of joy, and the source of love. Kung may isa dyan na kulang sa buhay natin, anong gagawin natin? Lalapit tayo sa Panginoon. Father, give me this so I can give it back.